Magandang araw sa inyong lahat. Muli, narito tayo upang magkaroon ng isang kapanapanabik at makabuluhang paksa hinggil sa ating asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao para sa ikalimang baitang. Ang ating mga tunguhin o ang ating work plan para sa araw na ito ay ang mga sumusunod. Una, ang pagbasa ng ating learning target. Ikalawa, ang ating pangunahing gawaing pinamagatang pamilya at ang ikatlo ay ang ating talakayan hanggang sa ating paglalahad. Kaya kung handa ka na, magsimula na tayo. Para sa araw na ito, ang ating learning target ay kaya kong makapagpakita ng tunay na pagmamahal para sa aking kapwa. Yan ang magiging sentro ng ating talakayan. Ngunit magsimula na tayo sa ating pangunahing gawain para sa araw na ito na pinamagatang ang pamilya. Nagagamit sa ating mga talinong biswal, lingwistika, lohikal at pansarili at higit na susubok sa ating mapanuring pag-iisip. Halina't sagutin natin ang napakahalagang katanungan na paano natin itinuturing ang ating mga kapamilya? Marahil, sasabihin ng iba, mapagbigay ako pagdating sa aking pamilya. Yung iba sasabihin, mapag-alaga ako pagdating sa aking pamilya. Ngunit kung susumahin natin ang lahat ng ito, maaari nating masabi na bilang mga tao, itinuturing natin ang ating mga pamilya ng may tunay na pagmamahal. Yung tipo ba ng pagmamahal na hanggang sa huli, hanggat kaya, aalagaan, mamahalin, kakalingain, ganyan natin itinuturing ang ating mga kapamilya. Ngunit ang tanong ngayon ay paano nga ba natin maipakikita naman ang tunay na pagmamahal para sa ating mga kapwa? Yan mismo ang ating magiging paksa para sa araw na ito na pinamagatang ang pagpapakita ng tunay na pagmamahal para sa ating kapwa. Ngunit bago natin yan patuloy na talakayin, ay kinakailangan muna nating sagutin ang napakahalagang katanungan. Ang katanungan na, bakit mahalaga na makapagpakita tayo ng tunay na pagmamahal para sa ating kapwa? Ito ang magiging talakayan natin para sa unang bahagi ng ating paksa. Una sa mga dahilan kung bakit natin dapat ipakita ang tunay na pagmamahal para sa ating mga kapwa ay dahil ito ay tungkuling ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Inilagay tayo ng ating Panginoong Diyos sa mundo na ito ng may kapwa na dapat nating alagaan, dapat nating mahalin at dapat din nating ituring na ating mga kapatid sa mata ng ating Panginoong Diyos bilang tagapangalaga ng kanyang mga nilikha. Ikalawa, mahalaga maunawaan natin na dahil bahagi ito ng ating mga tungkulin at kagalingang pansibiko bilang mga mamamayan, hindi iba sa atin ang ating mga kapwa, lalo na ang mga kasama natin sa ating komunidad. Kaya dapat lamang na binibigyan natin sila ng tulong sa tuwing sila ay mangangailangan nito. Huwag nating kalimutan na sa ating pamumuhay ay kinakailangan din nating ginagabayan at binabantayan ng ating mga kapwa dahil bahagi tayo ng isang komunidad. Dahil nabanggit na natin ang pamumuhay sa isang komunidad, isa pang mahalagang dahilan kung bakit natin kailangang ipakita ang pagmamahal para sa ating mga kapwa ay, dahil napabubuti nito ang pakikitungo natin sa ating mga komunidad. Kung tayo ay nagmamahalan bilang mga magkakapwa at bilang mga mamamayang Pilipino, ay hindi natin pababayaan ang isa't isa. At kapag nararamdaman niya ng bawat individual sa ating komunidad, ay mapalalalim nito ang ating relasyon sa kanila at magkakaroon tayo ng kooperasyon at pakikipagtulungan sa isa't isa. At ang napakahalagang dahilan kung bakit natin kinakailangan maipakita ang tunay na pagmamahal para sa ating mga kapwa ay,
Sa Ingles ay common good o sa Tagalog, dahil sa pamamagitan nito ay naisusulong natin ang kabutihang panlahat. Ay ika nga sa kanta, di ba? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kung kaya't sa isang lipunan o sa isang komunidad, dapat hindi lang tayo nabubuhay para sa ating pansariling kapakanan. Isipin din natin ang kapakanan ng iba. Sa ganitong pamamaraan ay naiiwasan natin ang pagiging makasarili at ang ating mga pagpapasya at ang ating mga pagdidesisyon ay hindi lamang nakabatay sa ating pansariling pangangailangan, ngunit iniisip din natin at inuunawa at binibigyan ng konsiderasyon ang pangangailangan ng iba, ang ikauunlad ng iba, at sa dulo ang ikauunlad ng ating komunidad. Ngayong alam na natin kung bakit mahalaga na maipakita natin ang tunay na pagmamahal para sa ating mga kapwa, ay alamin naman natin ang sagot sa katanungan na paano natin maaaring maipakita ang tunay na pagmamahal para sa ating mga kapwa. Una at napakahalaga, ang pagsasaalang-alang sa kapakanan ng ating mga kapwa at kinabibilangang komunidad. Huwag tayong makasarili. Isipin natin kung ano ang kailangan ng ating mga kapwa. Ibigay natin ang tulong na kanilang kinakailangan. May pumutok na bulkan, magpadala tayo ng pagkain. May mga nasunugan, magpadala tayo ng maaari nilang kailanganin kagaya ng mga damit, gamot at iba pa. Lagi nating isipin na hindi lang tayo namumuhay sa mundong to ng mag-isa. At kung nais nating mapabuti ang ating mundo, ay dapat din nating pagbutihin ang pagtulong sa mga nangangailangan. Ikalawa, kung hindi natin maibigay ang material na pangangailangan ng ating mga kapwa, kailangan nating makiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat. Madalas kasi, ito ang ating nakakalimutan. Ngunit palagi nating tandaan na ang pananalangin at pagdarasal ay malakas na sandata para makapagbigay ng tulong sa ating mga kapwa. Ang espiritualidad ay maaaring makatulong sa kanila para lumakas ang kanilang loob at kayanin kung anuman ang paghihirap na kanilang pinagdaraanan. At syempre, huwag nating kalilimutan ang pagtulong at pagkalinga sa ating mga kapwang nangangailangan. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemya, maraming nangangailangan ng tulong. Marami ang nasalanta ng iba't ibang mga sakuna dito sa ating bansa. Huwag nating kalimutan na tayo ay itinalaga ng Diyos upang alagaan ang kanyang mga nilikha. Walang edad na pinipili ang pagtulong sa ating mga kapwa. Kaya iabot natin sa kanila ito para matulungan silang makaalis sa kanilang kahirapan. Dahil sa dulo, kapag naisagawa natin ang lahat ng ito, maaari nating maunawaan na naipakikita natin ang ating respeto para sa ating kapwa sa tuwing atin silang tinatrato ng may tunay na pagmamahal. Isa pa, natutugunan natin ang ating mga tungkulin bilang kaagapay ng may kapal sa pangangalaga sa ating mga kapwa kung maibibigay natin ang tunay na pagmamahal para sa ating mga kapwa. At napakahalaga, nahihikayat natin ang pagkakaisa sa ating komunidad at mabuting pakikitungo at pagmamahal sa ating mga kapwa kung magagawa natin ang mga bagay na nabanggit sa ating talakayan. Dito nagtatapos ang ating paksa. Huwag kalimutan, ipagpatuloy ang mabuting pagpapahalaga at ipagpatuloy ang pagkatuto. Maraming salamat sa pakikinig at magandang araw sa inyong lahat.